Sa ibang balita, iginit ng Senado na hindi dinidismiss ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos magdesisyon ang mayorya ng senator judges na ibalik ang articles of impeachment sa Kamara. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita live. Daniel? Joshua, puno nga ng tensyon ang mga eksena kahapon sa Senado matapos mag-convene bilang impeachment court. At napaaga, Joshua, yung schedule na yan na imbisa na nakaschedule ngayong araw. 18 senador ang pumabor sa motion ni Senator Alan Peter Cayetano na naglalayong ibalik o i-remand ang articles of impeachment sa Kamara. 5 lang ang kumontra rito na sina Senator Judges Risa Hontiveros, Coco Pimentel, Sherwin Gatchalian, Grace Poe at Nancy Binay. Pero sa motion ni Cayetano, nilinaw ding hindi dinidismiss ang impeachment o pinapatigil pero may 2 kondisyong nakalatag. The House of Representatives certified to the non-violation of Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which provides that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year, is willing and ready to pursue the impeachment complaint against the Vice President. I cannot accept this kind of wording. It is dangerous and disingenuous. Wala pong remand o return sa konstitusyon. Ang obligasyon natin, try and decide. Isa po itong kabalintunaan. Nilinaw naman ng presiding officer ng Senate President Francis Escudero na ang kanilang pinagbotohan ay hindi hinuhusgahan kung lumabag ang Kamara sa 1-year ban sa impeachment at hindi rin hinuhusgahan na ayaw na ng papasok na 20th Congress ang impeachment complaint. Dun sa mga dudoso at nagdududa sa loob o sa labas man ng bulwagang ito, maliwanag ang intensyon ng Senate Impeachment Court sa katatapos lamang na botohan. Walang intensyon na i-dismiss ang kasong ito. Ang intensyon ay mabigyan ng pagkakataon ang mga prosecutors na sumagot sa ilang tinuturing mga katanungan. Pero bago ang motion para i-remand o ibalik sa Kamara ang articles of impeachment, sinubukan ng ilang kilalang kaalyado ng mga Duterte na ibasura ang impeachment. Respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Hindi naman nakakain itong impeachment. Ang tanong nila kung makakain ba daw itong impeachment process, pero marami namang bagay sa buhay na importante rin na hindi nahahawakan, tulad ng hustisya. Ang hustisya, motion actually is unconstitutional. Sa kabila ng mga pangyayari, nag-issue pa rin ang impeachment court ng summons kay VP Sara o pinapasagot ito sa impeachment case laban sa kanya. Pero maging ang bagay na yan sinubukang harangin. The court therefore, having been organized and the articles of impeachment having been referred thereto, hereby issues the writ of summons to Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days. Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit, Mr. President. Magpadala tayo ng sabina kay Vice President Sara Duterte. Anong attachment ilagay natin sa sabina? Articles of impeachment should be attached to the sabina. So, anong personality natin to attach na sabina? At pati ba naman yung pag-summons na i-issue ng presiding officer, pati yon ay gustong bawiin mula sa kamay ng impeachment court. So nakikita natin, Mr. President, talagang brick by brick, stone by stone, dinidismantle itong impeachment trial process. Sa init ng mga debate, hindi na iwasan ang mga tagpong nagkainitan ng mga senador tulad ni na Senador Joel Villanueva at Senador Robin Padilla. May tagpo rin sina Senadora Risa Hontiveros at Senadora Amy Marcos na mistulang nagsapawan ng tumayo sa plenaryo. On the privileged speech of the good gentleman from Davao, para sa wakas bigyang daan yung
inaprubahan nating motion kahapon na manumpa na po kaming I still Point have of the floor. order. I have the floor, Mr. Point of President. order. I have the floor, Mr. President, A point to of make order, way Mr. President. for Session- taking of the session oath is before the suspended. Pero kalaunan makikita ring nagkaayos naman si Villanueva at Padilla. And the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open and called to order. Nanumpa ang mga senador bilang senator judges pero kapansin-pansin na sina Senator Marcos, Cynthia Villar at Robin Padilla hindi nagsuot ng robe. Joshua, samantala natanggap na ng Office of the Vice President ang writ of summons na inisyu ng Senate Impeachment Court bandang 11:05 a.m. kanina. Sumulat na rin si Senate President Chis Escudero para sabihin na kanselado na ang presentasyon ng Articles of Impeachment. Kasunod na ang mga naging kaganapan sa Impeachment Court kagabi. Dumipensa rin at nagpaliwanag si Escudero laban sa mga pumupuna sa Senado o yung mga agam-agam dahil sa naging takbo ng mga pangyayari. At iginit na hindi naman dinidismiss ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi, kung ano ang constitutional at hindi. Pangalawa, kasaysayan lamang with the benefit of hindsight ang pwede makapagsabi kung sino din ang tama at mali kaugnay sa kanilang paniniwala. At yan ang pinakauling update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Daniel Manalastas.